My name is Kenny, a plant enthusiast from the Philippines. Welcome to my channel and let's talk about plants. Hello again! So welcome to my garden. So ito na naman ako. Actually umulan kagabi and then diba tingnan mo yung mga plants kapag umulan, parang fresh na fresh sila and then parang gustong gusto talaga nila yung rainwater, diba? See, look at them. Nakakaaliw. And then ito, ang aking giant, anong tawag nito? Itong giant moonlight ko, bumalik na naman siya sa kanyang dating anyo. Kasi dati nasira po ito, nagkakaganito po siya. So ngayon, parang bumabalik na naman siya sa kanyang original talaga na magandang anyo, di ba? And then also, ito ang aking Monstera constellation. And then ito, normal talaga dito na matagal talaga siyang magbigay ng dahon. So, ewan ko kung, kasi meron na siya dyan. Ayan po siya. And hopefully, hindi talaga siya masira yung baby or yung new leaf po niya dyan. Kasi, umuulan na naman. And then, so for today's video, magsimula na po talaga ako mag-propagate kasi gusto ko na talaga silang i-arrange ang aking mga plants kasi marami na talaga akong plants dyan na dapat na talagang i-arrange. Tulad na lang ng aking malaking plants dyan. Diba? Malaking-malaki na po sila. So dito, nilagay ko dito yung mga dapat ko i-propagate na talaga. So meron ako ditong itong pink princess ko. Ito po siya. Dapat ko na talaga itong i-propagate kasi tingnan mo nga naman, wala na talaga siyang leaf sa stem po niya. So bala ko talaga siyang putulin hanggang dito para magsimula na naman may bagong plant na naman na tutubo dito sa bandang dito. And then itong the rest na part siguro ito itatap cut ko ito, itatanim ko ito. And then the rest propagate ko ito, ilalagay ko siya sa propagation box. Diba? And then also marami pa rin ako dito mga plants na dapat i-propagate. Isa na dyan yung yung itong anong tawag dito? Royal Queen. Ayan po siya. So, tingnan mo nga naman siya, kawawang-kawawa na siya kasi natumba na talaga yung pole niya na kinakapitan. So, dapat ko na talaga siyang putulin, i-top cut, and then i-propagate ko yung mga yung stem or yung mga panibag. Meron na pala siyang mga bagong dito, mga babies. Tingnan nyo. Diba? So, i-propagate ko na ito siguro bukas na kasi ngayon, iba yung i-propagate ko ngayon. I will be propagating first this. Ito po yung Birkins ko. Uunahin ko yan sa pag-propagate. And then also, I will be propagating my Glorious. Ayan po siyang Glorious. Na parang wala na talaga siyang kahon. Diba? So, stay with me and samahan niyo ako sa aking pag-propagate ng aking mga halaman. So, hello! So, today I will start to propagate, no? Kasi matagal ko na talagang gawin ito para naman arrange na talaga itong garden ko. And today it's not so good. The weather is not so good kasi parang uulan siya and grabe, sobrang lakas ng hangin and marami na talaga ako na damage dito sa aking garden. So
hindi ko na talaga papatagalin ang pag-arrange. So, dapat ko na talagang simulan ito, ang pag-propagate ko para makapag-arrange rin ako, di ba? So, let's do it. And I will be propagating first my Philodendron Birkins. Wait lang, kunin ko lang siya, okay? Kunin ko lang siya para naman makita ninyo ang aking Philodendron Birkins. So this is my Philodendron Birkins, no? And as you can see, wala na talaga siyang dahon sa bandang ibaba po niya. And actually, kaka-propagate ko lang talaga nito. As in, hindi. I mean, kaka-repot ko lang talaga nito. Kasi, nag-change ako ng medium ng plant na ito. And then, napag-isipan ko na i-propagate na lang siya kasi hindi na talaga ito nagkakadahon sa part na ito. So, much better na lang talaga na i-propagate ko na lang talaga siya, diba? So, and, as in, makikita nyo ngayon, ang taas-taas na nito. Wait. I-uproot ko muna siya para makita nyo talaga kung gaano na siya talaga kataas. And by the way, itong Philodendron Birkin na ito, isa ito sa mga pinaka-first na plant na binili ko before na mahal. And I think nabili ko po ito sa price, I think this is about mga 5,500 ata, basta nandyan na range. And then ito na plant na ito ang nagbigay sa akin ng red flag na huwag nang bumili ng mga mamahalin na plants kasi after few weeks ko sa pagbili nito sa price na 5,500, after few weeks naging 180, naging 500, naging 200 na lang po talaga siya. And then ang iba pinamimigay na lang, iba ginagawa na lang siyang pang freebies, 'di ba? Nakakaloka. So itong gagawin ko ngayon, i-uproot ko muna siya. Ito lang. Napakataas na ng plant na ito, as in. Diba? Ang taas na ng plant na ito, so dapat na talaga itong propagate. At okay naman ang roots po niya. And bala kong iiwan itong dito na part yung para meron siyang parang merong visible na panibago. So i-cut ko ito dito and then I'll make a cut here too. Diba? So wait lang. Diba ang taas na niya? Tingnan mo siya. Ay, meron na pala itong parang new growth. Tingnan nyo. Papakita ko sa inyo. Diba? Meron na siyang new growth. Yan po siya. Meron na po siyang new growth dyan. And then I think, i-cut ko na lang siya dito banda. Yes, dito. Before, parang mga a node after yung new growth na iyan. So, operation na tayo ngayon. So, ito. So, ito na po siya, no? Wait lang. Kasi hinanap ko yung cutter ko. Ito, yung hinanap ko. So, ito, na-disinfect ko na ito. Nalagyan ko na po ito ng alcohol.
So, ang gagawin ko dito ay cut ko lang ito siya. So, tingnan nyo talaga kung gaano na siya kataas. As in, mataas na po talaga siya from here. Diba? And meron na siyang parang new growth dyan. So, dito ako magpuputol. Dyan banda. Putulin ko na siya. So, ito na po yung first cutting natin. Ito yung first cut natin. Nandito po yung growth, yung active growth po niya dyan, diba? So, ito yung first cutting. And then yung second cutting, wait lang. Ang second cutting siguro after ng dahon na ito. So dito ako magka-cut. Wait. Diba? Ito yung second cutting po natin. Diba? Decent size din po yung ating node na knot. Diba? Ito na muna yan. And then the next cutting will be here. Dito. Iyan na po yung ating next cutting, third cutting. Yan po siya. And the next cutting that I will be making is here. Parang, okay. Sige, last na lang na cutting na gagawin ko dito. Dito ko siya i-cut after ng dahon na ito kasi meron ako nakikitang node dito. Tingnan nyo ito. Ito yung node po niya. Ayan po siya. So, after dyan natin siya i-cut dito. So, banda dito. So, ayan po yung ating isang cutting. Diba? And then ito, since wala siya masyadong roots dito, para sure talaga ang survival rate po niya, hindi ko na lang ito, anong tawag doon? Hindi ko na ito i-cut. Ang gagawin ko na lang dito ay, itatanim ko siya balik sa pot, diba? Para may uusbong. I mean, para gumanda-ganda siya lalo. So, itong mga cuttings na ito, itong na-cut natin, 1, 2, 3, and 4. Ito sila. You know what? Ang gagawin ko dito, hindi ko ito itatanim sa pot. So, what I will be doing is, I will be putting this one into my propagation box. Pero, lilinisin ko muna ng mga roots. Tingnan niyo po yung roots po niya. Parang hindi na siya okay. See? Tingnan mo yung mga roots.
So, hindi na siya okay. So, ang gagawin ko na lang dito sa mga roots na ito, ay puputulin ko na lang talaga sila lahat, except sa mga roots na mga okay pa, na ganito, i-retain ko yan, and then hugasan ko sila, and then I'm going to apply some fungicide, and then ilalagay ko sila sa propagation box ko, okay? So, itong gagawin natin. So, wait lang. Unahin na lang muna natin itong ating top cut. Yung top cut, ibabalik lang natin dito sa pot po niya. But before natin ibabalik siya sa kanyang pot, maglalagay muna tayo ng fungicide. Okay? Maglalagay muna ako ng fungicide para hindi siya avoid root rot. Ika nga. Yan po siya. So now, ibabalik ko ito sa pot na pinagtaniman niya para hindi siya ma-stress. So, unahin ko muna ito, ibalik dito sa kanyang pot. At remember na wag mo muna siyang i-water kasi baka mag-root rot, diba? So, ganyan lang. Anyway, moist naman po yung medium po niya. So, ayan na po siya. So, ibabalik ko lang muna ito doon sa pinaglalagyan niya. So, ito na po sila. Nahugasan ko na po siya. Diba? So, ito na siya. So, diba? Napansin ko na meron pa rin siyang dalawang shoot dyan. Diba? And gusto ko pa siyang putulin dito. Kasi marami pa siyang mga active shoots. Oh. Dyan. Diyan talaga manggagaling yung mga new plants. So, ang gagawin ko dito, ay puputulin ko ito dito banda. Para ito, magkaroon din po siya ng mga shoot. Diba? Ang saya. So, puputulin ko na siya dito siguro. Ito yung puputulin ko. So, ayan na po siya. And then, maglalagay lang po tayo ng fungicide. Diba?
Ang mahal nito dati, nakakaloka. As in, grabe talaga ang plant nito. Ito talaga ang naging, ito talaga ang naging parang wake up call ko na dapat hindi talaga ako dapat bumili ng mga mamahaling plants. Kasi after few months, nag-depreciate talaga ang value ng plants. So, ngayon, when that happened, nag-intay na lang talaga ako pa. Like, for example, meron akong gusto bilhin na plant and medyo mahal pa siya. Hinihintay ko talaga na mag-depreciate yung value. Tsaka ako bumibili. Kasi, di ba, sayang. Nakakaloka. So, ito na siya. Lalagyan ko muna lang siya ng mga fungicide sa lahat ng mga cuttings na ginawa ko. And, nga pala, tinanggal ko yung mga roots na hindi na siya, parang wala nang laman. Malalaman niyo yung roots na hindi na pwede kasi kapag, para siyang machine na, basta, parang gano'n, na hindi na talaga siya pwede. So, ang gagawin mo lang, tanggalin mo lang yon at propagate yung plant. So, ayan na po siya. Tapos na po ako maglagay ng fungicide. And then after nito, meron akong prepare dito na ito po yung aking propagation box na prepare. So, ang laman po nito ito. Sphagnum moss po ito and perlite. Yan po siya. So, dito ko ilalagay yung ating mga cuttings. And then, i-cover ko lang sila para bongga yung humidity, diba? And then, 100% talaga ang success rate kapag ganitong propagation method ang ginagamit natin. And then, makakasave ka talaga ng parang hindi mo na kailangan ng maraming pots. Tulad sa akin, ayoko nang ipropagate sila parang sa isang pot each kasi wala akong masyadong space. So, ganito ang ginagamit ko sa pag-propagate ng plant para nandyan lang silang lahat. So, ang gagawin ko dito ngayon, ito yung propagation box ko. Ilulublob ko itong roots niya doon sa medium, itong sphagnum moss. So, parang itatanim ko lang talaga siya. Lalagay ko siya dyan, yung mga roots, para matabunan. And then, dyan lang. Ganyan lang siya. Diba? Tayo, zoom natin para makita ninyo. Zoom natin siya para makita ninyo kung ano ginagawa ko. Ayan. So, ito namang yung iba. Ito naman, ilalagay ko lang siya dyan. Kalimutan ito. Lalagyan natin siya dyan. Lagyan natin siya ng mga moss. Ayan na siya. Ganito, kapag may mga roots, ilulublob mo lang yung mga roots dyan sa medium para mag-activate yung ibang roots po. Yung last na root, wait lang. Kasi
Okay pa ang root na ito. So ito, ilulublob ko lang siya ulit sa perlite and sphagnum moss. Tingnan lang siya. Ganyan lang siya. Diba? And then, i-close mo lang siya. And then, ako kasi, in-open ko ito every single day for about 2-3 minutes para may air circulation lang. And then, nilalagay ko siya sa hindi masyadong mainit. Nilalagay ko siya sa spot na may enough light pero hindi talaga siya nakakuha ng direct sunlight. So, ito yung gusto natin sa ating propagation box. Itong ganito. Yung parang may moist. Ganito. Yan. Para sa loob, bongga yung humidity doon sa loob. Diba?